Ayan mga kapatid, ito na naman po yung inyong kapwa. Parang iba ngayon mga kapatid, kapwa. Unang nasasabi ko noon ay inyong maliit na lingkod. Halos ganun din mga kapatid. Ang nasa harap ninyo ngayon ay ang inyong maliit na kapwa at lingkod. Ito yung hindi nagsasawa na magpaalala sa lahat kung ano yung mga dapat nating salitain, kung ano yung mga dapat nating gawin, at ganun din yung kung ano yung ating mga dapat kainin, mga kapatid. Dahil lahat ng mga bagay nalalaman ko at aking nauunawa na may limitasyon ang lahat ng mga bagay, mga kapatid. Alam niyo bang ibig sabihin ng limitasyon? Parang merong boundary yung mga bagay. Meron kung saan ka dapat lumugar. Meron yung bagay na dapat kainin. Mga bagay na hindi dapat kainin. At mga dapat sabihin at hindi dapat sabihin. Depende sa yung katayuan sa buhay, mga kapatid. Yun ang dapat nating malaman, yung limitasyon ng mga bagay. Kung sino yung ating kausap, kung anong edad niya, kung ano yung uri na dapat na gamitin nating pananalita sa ating kaharap. At kung ano yung mga bagay na dapat nating i-apply sa ating kapwa. Salita man o gawa, mga kapatid. Lagyan natin ng limit. Huwag nating ipagdiitan yung para lamang sa ating sarili. Bago tayo lumaot, mga kapatid, sa usapin na ating pag-uusapan, usapin na pag-uusapan sa araw na ito, ano man ang inyong ginagawa, mga kapatid, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, at tayong lahat ay nasasakop sa buong kapamahalaan ng ating Ama sa Langit. Dapat nating alamin din yan, mga kapatid. Kaya tayong lahat sa araw-araw, pagsikapan nating sumunod ng buo, walang bulong-bulong sa lahat ng kautusan ng ating Ama. At sa ganon, matatanggap natin ang sinasabi ng ating Panginoong si Isao Ama na ang biyaya, awa, at kapayapaang mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumasinawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ito mga kapatid, napakalakas yung ulan na naman ito. At ngayon ay nasa buwan na tayo ng Nobyembre. At ang pitsa natin ngayon ay 22. Araw ng Sabado na naman tayo mga kapatid. Dito sa taong 2025. At ito na, pagulo na naman ang pagulo. Sumasabay sa kaguluhan ng ating mga kapwa-tao yung panahon, mga kapatid. Walang sawa ang ulan na kung ating papansinin ay kakaiba, hindi na kagaya ng mga nagdaang taon, mga nangyayaring mga pag-ulan ngayon. Itong nangyayaring mga pag-ulan ngayon, mas malala pa kaysa doon sa mga bagyo na dumaan.
Ito nyo, ilang araw na mga stranded yung mga sasakyan. Kadami ng na nadidelay ng mga gawain at ganun din yung mga pagpasok ng mga estudyante sa eskwelahan, mga kapatid, ay napupuspon dahil nga dito sa panahon. Diba? Yung iba nagagalit. Ang pinagtutuunan nila ng uh, galit at sama ng loob ay ang ating Panginoong si Isaw Ama. Siyang sa atin ay lumikha at lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Na hindi sana dapat ganun ang gagawin natin. Dapat lang sana kung ano yung ating maranasan, kung ano yung ating tinatanggap sa araw-araw, eh, pag-aralan pa rin natin na tayo ay pagpasalamat sa ating Ama sa Langit. Dahil lahat ng binibigay niya sa atin sa araw-araw, yun ay bagay lamang o karapat-dapat lamang dun sa ating ginagawa. Naniniwala ba kayo doon? Yung kasabihan na binabanggit ng mga matatanda nating kinamulatan na sabi nila eh, kung ano yung itinanim, yun ang yung aanihin. Kaya malinaw kung ano yung tinatanggap natin sa araw-araw, yan ay bunga ng ating mga ginawa, mga kapatid. Hindi lang natin maupag-unawa dahil ang pagtitiwala kasi natin ay nasa tao, wala sa Diyos na lumikha sa atin. Kaya hindi natin maunawa yung mga nangyayari at dumarating sa atin sa araw-araw. Hindi natin naintindihan dahil yung ating pinaniniwalaan at inaasahan ay ang ating kapwa-tao, mga kapatid. Kung ano yung ating kinamulatan at mga gawain na simula nung tayo mga bata pa, ay yun yung pinagpapatuloy hanggang sa tumanda. Na dito sa huling araw, sinasabi ng ating Panginoong si Isaw Ama, sumakay tayo sa sinasabi niyang binabago ko ang lahat ng mga bagay. Ha? Pag-aralan natin mabuti yun, mga kapatid. Yung salita niya, binabago ko ang lahat ng mga bagay. Kailangan sumakay tayo doon sa salitang yun. Ano ba yung kinagis na nating mga gawain na kailangang baguhin? Ngayon, para malaman natin yan, pumunta tayo dun sa kanyang banal na aklat, mga kapatid. Doon natin malalaman at mauunawa kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong si Isaw Ama na bagong bagay na dapat natin gawin. Diba? Nagising tayo, naniniwala tayo sa mga pare. Diba? Naniniwala tayo sa mga pastor. Ay, sila yung nagtuturo na inakala natin na sila ay inutusan nga ng ating Ama sa Langit na magturo ng kanyang aral. Nababanggit palagi yung Diyos eh. Matakot ka sa Diyos. Nababanggit nila din na palagi yung pananampalataya, yung mga bautismo na yan. Sa kanila nagmula yung mga salitang yan dahil sila ang nagtuturo sa atin kung ano yung ibig sabihin ng mga laman ng Biblia, puno. Pero pakatandaan natin mabuti mga kapatid. Sinasabi ng banal na kasulatan, manatili kayo sa aking mga salita. Yung ba mga salita na dumating sa atin ng mga tinuturo ng mga pare, yung mga pastor na yan, ay salita ba ng ating Panginoon na dapat ituro, panatilihin sa tao? At sila ba ay tunay
na binigyan ng ating Panginoong si Isaw Ama ng karapatan para magturo. Yun yung mga bagay na dapat nating alamin, mga kapatid. Yung mga binigyan ng karapatan ang dapat natin paniwalaan, mga kapatid. Ngayon, kagaya nung sa batas dito sa lupa nating ginagalawan. Di ba, pag ikaw ay isang driver at may pumara sa'yo, sabihin nila, LTO ako, ika nilang ganun sa'yo. Wala naman silang uniform. Ha? Wala silang ticket na ipapakita sa'yo. Kasi sinasabi lang niya, siya ay manghuhuli, hinuhuli kita, ganito ang iyong violation. Ngayon, kung tayo ay may karunungan, aalamin natin kung siya ba ay tunay na nanghuhuli. Siya ba ay legal na nanghuhuli. Meron ba sa kanyang ibinigay ang opisina ng LTO ng ano tawag yon, yung operation permit ang tawag doon? Tama ba pagkabanggit? Permiso ng opisina ng LTO na sila ay dapat manghuli at doon sa ganung lugar. May kanya-kanyang destinasyon yun, mga kapatid. Yun yung mga binigyan ng karapatan ng manghuli. So, kagaya nung yung ikaw ay huhulihin din ng mga pulis, pupusasan ka. Kung ikaw ay marunong, may alam ka, eh ba't niyo ako pupusasan? Eh pagpalagay na natin sila ay pulis, hahanapin mo ngayon yung warrant of arrest mo. Ay huwag kang papayag pag walang warrant of arrest. Wala silang karapatan na ikaw ay putasan at tulihin, mga kapatid. Nawaan nyo, ibig ko sabihin. Ganon din sana, mga kapatid. Yung mga nagtuturo ng salita ng ating Ama, usisain natin sa banal na kasulatan kung sila ay nakasulat. Kung sila ay tinawag. Kung nangyari nga sa kanila yung palatandaan na dapat mangyari sa sinugo ng ating Ama. Inusisan nyo na ba yun, mga kapatid? Inalam nyo ba? Doon sa mga nagtuturo na kinagisnan natin ng mga ministro ng relihiyon, kung sila ay nakasulat sa banal na kasulatan. Nasaan ang patunay? Dahil kailangan, mga kapatid, anumang bagay na ating ginagawa, anumang bagay na ating kinakain, anumang bagay na ating sinasalita, kailangan nakasulat, mga kapatid. Yun yung sinasabi na legal. Yun, legal, mga kapatid. Sa usapan nga, mga kapatid, sa panahon ito, mayroon yung usapang legal, mga kapatid. Naniniwala ba kayo doon? Yung usapang legal. May aklat ngayon na kumakalat sa social media. Aklat ng usapang legal. Yan, nag-order ako niyan kahapon, di ko pa na-receive, mga kapatid. Gusto ko rin malaman niya. Million views yun, mga kapatid. Usapang legal. Interesado ko sa mga bagay na legal, mga kapatid. Pero sa mga illegal na mga bagay, ako sinasabi ko, basura ang paningin ko doon. Basta sinabing legal, makikita mo kung nandun ako, mga kapatid. Isa ako sa makikita mo sa mga usapang legal at sa mga legal na bagay. Dahil pag sinabing illegal, mga kapatid, yay walang pinagkaiba sa kasinungalingan o pagnanakaw, mga kapatid. Pangdadaya. Ngayon, nandito ako sa inyong harapan, mga kapatid. Ang lahat ng mga legal na bagay, mga salita, mga gawain, mga pinakakainin, pawang legal sapagkat ito'y pinag-uutos ng ating Panginoong si Isaw Ama. Siya ang batas ng lahat ng batas. Siya ang Ama ng mga ama. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang Hari ng mga hari.
Siya ang lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ilang beses na. Nabilang na ba natin kung ilan na yung mga mensahe na inyong naririnig sa programang ito? Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Bawal ang kasinungalingan dito. Ilang ulit kong sinasabi sa inyo, hindi ako ang nagtayo ng palatuntunang ito. Kaya dito sa palatuntunang ito, mga kapatid, wala ni kahit katiting na negosyo na nangyayari dito, mga kapatid. Dito sa palatuntunang ito. Ang hangarin ng palatuntunang ito, mga kapatid, pasunodin ang lahat ng tao sa utos ng ating Panginoong si Isawa. Ipaunawa, paulit-ulit na ipaalala sa lahat kung ano ang dapat nating gawin. Yan ay sa pamamagitan ng lahat na bilin ng ating Panginoong si Isawa. Dahil ito lang ang naiiwan, natatangi, nag-iisang pag-asa natin. Dahil tayong lahat dito sa sanglibutan, nakahilig tayong lahat sa masama. Alam yung kahoy, pag nakahilig ng ganun, pag binuwal mo yon mga kapatid, wala ka nang magagawa, doon talagang bagsak. Pag pinutol mo. Pero may paraan, mga kapatid. Merong napakabisang paraan. Dapat gawin. Na pag pinutol mo yung kahoy na nakahilig na ganun, pwede mong dalahin doon o ganun o pa ganun. Gamitin lang natin ang ating isip at pangunawa, mga kapatid. Huwag nating pahintulot na ang dyablo ang maghari at masunod sa kinabukasan natin, mga kapatid. Kailangan yung kinabukasan na mangyayari sa atin ay ang Ama ang may kagustuhan, ang Ama sa langit, ng mga langit. Yun ang kailangan nating bigyan ng puwang na siya ang dapat maghari sa atin. Sa ngayong kasalukuyan at sa mga susunod pang panahon, mga kapatid. Yan, paano mangyayari yun? Ang iba kasi, inahangad lang yung muling pagbabalik daw ng Panginoon. Iyon na palagi nating naririnig eh. Humanda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ayan, yun yung mga bababaw na turo, mga kapatid. Dahil lahat daw tayo ay babaguhin sa kanyang pagbabalik. Tayo ay kanyang pinatawad nang dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay pinatawad na. Tinubos na tayo sa kasalanan nung umagos yung kanyang dugo sa lupa. Yun yung mga mababaw na turo, mga kapatid. Na yung nakakarinig naman ay hindi nagsisiyasat, hindi nag-iimbestiga doon sa mga kasulatan na binabasa nung nagtuturo sa kanila. Na ang target lamang nung nagtuturong yon ay magkaroon sila ng pera, kayamanan. Ha? Magkaroon kayo ng mga, anong tinatawag doon? Yung mga offering ba tawag doon? Mga offering, yung mga kusang handog. Dahil maraming mga pangako yung mga nagtuturo eh, na inaasahan naman ng mga tinuturuan. Huwag na tayong magpaloko, mga kapatid. Isa lang ang dapat nating sundin, ang utos ng ating Panginoong si Isawa. At dito mo lang yun maririnig, mga kapatid. Dahil nag-iisa ako na ginagamit ng ating Panginoong si Isawa. At ganun din ang lahat ng nakikinig at sumusunod ng mga salita na naririnig nyo na lumalabas sa aking bibig na itimula sa ating Panginoong si Isawa. Hindi ito sa akin. Diba ang inaasahan ng karamihan?
sa pagdating ng Panginoon. Siya ay ating salubungin. Sasalubungin daw. Ngayon, inaasahan na pag dumating ay makakasama natin kapag dating ng ating Panginoon. Ang totoo niya, mga kapatid, ang ating Panginoon hindi umaalis sa ating tabi. Kapag sinusunod natin ang kanyang utos, nasa atin palagi siya. Yung kanyang espiritu ay palaging nasa ating tabi, mga kapatid. Hindi siya umaalis, hindi niya tayo iniiwan. Basta sundin natin ang kanyang buong mga kautusan, mga kapatid. Lahat ng tumutupad ng kanyang utos ay hindi iniiwan ng ating Panginoong Sisaw. Palagi niya yung kasama. Kita nyo, siguro mensahe ko na rin ito nung nakaraan, kaya lang ay baka natatabunan. Dahil sa dami nga, ito yung Sabado meron eh. Ngayon, isasariwain lang natin, mga kapatid, kung sino yung mga pinagsabihan ng ating Panginoong si Isaw Ama na kanyang palaging kasama, na hindi niya iniiwan, mga kapatid, na kanyang palaging sinasamahan. Punta tayo dun sa Juan 17:5 hanggang sa 26, mga kapatid. Buklasin natin ating mga Biblia. At huwag natin kalimutan yung palagi nating sinasabi na pag tayo ay nakikinig dito, kailangan mayroon tayong ballpen at papel na listahan na patunay na ang ating mga sinasabi dito ay hindi kinatha lamang. Nakasulat ang ating mga sinasabi dito, mga kapatid. Yung nasa 17, aklat ng Juan, 17:5 hanggang, ay ang haba, mga kapatid. Ito ay paliwanag, mga kapatid, kaya ito ay mahaba. At i-focus lang natin, itutok lang natin ang ating pakinig at para mabuksan yung ating pangunawa, mga kapatid. Dahil pag tayo ay nakaharap lang, hindi naman tayo nakikinig, malabo nating maunawaan yung mga nagsasalita sa ating harapan. Kung ano yung mga isipin natin sa buhay, kung ano yung mga problema natin sa buhay, sa oras na ito, nandito ka nakikinig sa programang ito, kalimutan mo muna yon, mga kapatid. Balikan mo na lang mamaya pagkatapos ng programang ito. Focus ka muna dito dahil ito ay gamot sa lahat ng uri ng problema, mga kapatid. Kita nyo, basahin natin kung ano ang tinutumbok o pinapaalala, pinapaunawa ng aklat ni Juan 17:5 hanggang 26, mga kapatid. Tingnan nyo, mga kapatid, kung sino yung kanyang ipinakiusap sa ating Ama sa Langit. Kung sino yung kanyang hindi iniiwan. Alam nyo, mga kapatid, alam ng lahat ng mga tao na pagkasama mo ang Panginoon nating si Isaw Ama, ay malayo ka sa kapahamakan, mga kapatid. Hindi ka maghihirap, hindi ka mahihirapan pagkasama mo siya. Ano pala tandaan na kasama mo siya? Lahat ng utos niya nasa iyo. Ginagawa mo sa pagsasalita, sa paggawa, sa pagkain, sa oras, sa araw. Nakikita sa iyo yung mga utos niya, mga kapatid. At pag nasa iyong utos niya, yung Espiritu Santo ng ating Panginoong si Isa nasa iyo. Inulit ko, hindi kanya iiwan. Kapag masunurin ka, mapagpakumbaba ka sa kanyang mga utos. Basahin na natin. Juan
17, ano yun? 5 hanggang 26 mga kapatid. Sundan nyo na lang ako ng lihim. Ibig sabihin, basahin nyo lang, ng isip nyo lang ang bumabasa. Huwag nyo na lang ibigkas dahil ako na lang ang bibigkas ito mga kapatid. Yan, simulan na natin. Sabi natin Panginoong si Isa, at ngayon Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Kayo mga kapatid, yung tao ng ating Panginoong si Isaw Ama ay tumutupad ng salita ng Ama. So 7. Ngayon ay kilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila. At kanilang tinanggap. At nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. At nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y sa iyo. Sino yung mga ibinigay ng Ama sa kanyang anak? Yung sa Ama. At tandaan nyo mabuti, pagmasdan nyo kami mga kapatid. Kaya yung pangalang Ama nasa noo namin eh. At ang lahat ng mga bagay ay iyo. At ang mga iyo ay akin. At ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan. At ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Kailangan talaga magkaisa mga kapatid. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, paririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanglibutan. Yan yung mga kapatid. Sino ang kinapupuutan ng sanglibutan sa ngayon? Yung binigyan ng ating Panginoong si Isaw Ama ng mga salita ng Ama. Ay, itong lugar na itong aming kinatatayuan mga kapatid. Halos lahat sila. Mainit ang dugo sa amin, mga kapatid. Dahil hindi kami taga-sanglibutan. Kaya hindi nila naunawa ang aming sinasabi at ang aming ginagawa. Hindi lang nila ipinapahalata dahil sila ay may malaking pakinabang sa amin, mga kapatid. Marami silang nahihiram dito na halos libre, mga kapatid.
malaking tulong ang pamilyang ito sa kanila. Nakakatulong ito sa kanila, pero hindi sila naniniwala. Diba? Gaano kakapal ang mukha ng ganong klaseng tao? Humihingi kang tulong, nagpapatulong ka sa iyong kapwa, samantalang yung hinihingan mo ng tulong at tumutulong tayo, hindi mo pinaniniwalaan. Diba, mga kapatid? Dapat sana, kapag ikaw ay humingi ng tulong at binigyan ka ng tulong ng iyong kapwa, dapat maniwala ka sa kanya. Diba? Nangyayari yun kasi yun yung nakasulat, mga kapatid. Pinapaunawa ko lang sa iyo, yung lahat na yung ginagawa nila dito sa amin, sa lugar na ito, alam ko may mga nanonood dito rin sa amin. At totoo itong mga sinasabi ko, bawal lang magsinungaling dito. Marami ang galit dito ng lihim sa amin. Ngunit, hindi nila sinasabi, pero nararamdaman namin, mga kapatid. Kung kani-kanino na lang kami nila pinagsusumbungan. Sinusumbong sa kung ano nung may mga tungkulin. Kaya kung sino-sino pumupunta rito, mga kapatid, na kung ano-anong hinahanap sa amin. Na may mga tungkulin. Maraming itinatanong. Diba? Dahil hindi kami taga-sanglibutan, mga kapatid. Kaya yung mga taga-sanglibutan, taga rito sa mundo, ay hindi kami kilala. Kaya sila ay galit sa amin. Yung isang tao, pag hindi mo kilala, sigurado, malayo ang loob mo doon, mga kapatid. Kaya kailangan mong kilalanin. Kaya hindi kami makikilala ng sanglibutan dahil hindi kami taga-sanglibutan, mga kapatid. Kailanman. Ang makakakilala lang sa amin ay yung kagaya namin na hindi taga-sanglibutan. Mga kapatid, kami po ay taga-langit. Ngayon, kung gusto mo rin mapunta sa langit ng mga langit, sumama ka sa amin, mga kapatid. Baka sasabihin nyo, ay narinig ko na yan kay Kibuloy. Hindi kami membro ni Kibuloy, kapatid. Kagaya nagtanong dito kahapon, membro kami ni Kibuloy. Ay, hindi, kasinungalingan yun eh. Ayaw ko sa kasinungalingan. Mga sinungaling yun. Membro ni Kibuloy. Mga sinungaling yun, mga kapatid. Pinagsabihan pa nga ni Kibuloy ang inyong maliit na lingkod na plastic daw ako. Kita nyo, bandang huli, 2016, hindi ako nagkakamali, sinabihan niya ako ng plastic. Dahil sinabi ko sa kanya noon, na magpapabautismo ako sa kanya. Ay sinubok ko yung kanilang relihiyon, mga kapatid. Ang sinasamba ng relihiyon na yun, si Kibuloy. Kaya umatras ako, mga kapatid. Ayoko nung ganun. Ang gusto ko lang sambahin ng ating Panginoong si Ikaw, Ama na nasa langit. Siya lang ang gusto kong sambahin. Ayokong sumamba ng kahit kaninong tao, mga kapatid. Kaya umiwalay ako sa kanya. Hindi ako lang pabautismo. Dahil ayoko ng kasinungalingan, mga kapatid. Dahil ayaw ng ating Ama ng sinungaling. Ngayon, ako pa ang tinawag niyang plastic. Ay yung pagka-plastic na pinanggit niya sa akin, bumalik sa kanya. Kaya sabi niya, ay appointed son daw siya. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo makakarating sa langit. Ika na. O, subukan mong dumaan kay Kibuloy. Tingnan ko na, pag hindi, pasok ka muna sa kulungan. Nandun siya eh. Pag dadaan ka sa kanya, punta ka muna sa bilibid, mga kapatid. Diba? Ay, yung malaking kasinungalingan na nagagawa ng yung kayamanan, kayabangan. Sobrang taas ng aral niya eh. Ipinagmataas niya yung mataas niyang aral. Kaya sabi ng ating Ama, yung mga nagmamataas, aking ibababa. Ibabagsak ko yung mga nagmamataas na yan.
Dito mga kapatid, ang itinataas natin dito ay yung utos ng ating Panginoong si Isaw Ama, wala nang iba. Pag itinaas mo ang kanyang utos, kasama ang ating Panginoong si Isaw Ama na tumataas dahil siya ang may-ari ng utos. Itaas natin yung kanyang utos. Yun yung ating pagsigawan sa lahat ng matataas na dako, mga kapatid. Yung utos ng ating Panginoong si Isaw Ama. Iyon ang aming tinataas dito at pinagmamalaki, yung kanyang kautusan, mga kapatid. Kaya, pagganahin natin mabuti yung ating pangunawa, mga kapatid. Kaya lang naman ito ginagawa ng inyong kapwa na nagsasalita sa inyong harapan. Ang anak ng tao. Dahil pinapahanap sa akin ng ating Panginoong si Isaw Ama kung nasaan pa yung aking mga kapatid. Dahil hindi ako nag-iisa eh. May mga kapatid din ako. Pinapahanap ng ating Ama. Sabi ng ating Ama, pag narinig ng mga kapatid mo ang iyong boses, makikinig sila sa inyo. Makikinig sa akin yung kapatid ko. Kaya hinahanap ko kung nasaan sila eh. Mga kapatid. At sana makarating ito sa kanila. Doon sa mga tunay kong kapatid. Dahil iisa lang ang Ama. Yung tagapagbigay ng utos. Siya lang ang Ama, mga kapatid. At siyang itinuturing kong Ama dahil ang kanyang utos ay ibinigay niya sa akin. Masaan na tayo, mga kapatid? Ito yung ito yung nagpapahaba ng ating yung pinapaliwanag ko sa lahat kung ano yung talagang tunay na nagaganap at magaganap pa, mga kapatid. Kung ano yung pinagmulan ko, kung bakit ako naging ganito. At sa mga susunod pang panahon, papaunawa ko sa inyo kung ano ang hangganan at hanggang saan ang pagkasugo sa akin ng ating Panginoong si Isaw. Kala ko yun yung sa atin yun, baka sa unang Sabado, siguro. Mayroon pa tayong bubunuing 2 Sabado, mga kapatid. 22 tayo ngayon, bago mag-unang Sabat. Kasi yung oras kasi nagkukulang sa atin. Napakarami tayong dapat ipaalam sa lahat ng mga nakikinig ng mga salitang ito ng ating Panginoong si Isaw. At nasa na tayo? 15 na ba? Basahin. Ituloy natin. Kung natandaan nyo mga kapatid yung ating mga binasa, itutuloy natin ito. Nasa 15 na tayo at tayo hanggang sa 26 ng aklat ni Juan 17. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila sa masama. Yan yun, ito pakiusap ng ating Panginoong si Isa. Ama, sa ating Ama sa langit. Ang ating kasing Panginoong si Isa, siya ang kapangyarihan ng ating Ama. Ang ating Ama, siya ang may-ari ng kapangyarihan na yon. Kaya walang magagawa yung kapangyarihan pag hindi siya inutusan nung nagmamay-ari sa kanya. Kuhan nyo, mga kapatid. Hindi sila taga-sanglibutan. Doon sa 16, mga kapatid. Kagaya ng pagkabanggit ko kanina, na kami ay hindi taga-sanglibutan, mga kapatid. Kaya anuman ng mga bagay na nandito sa sanglibutan ay hindi kami interesado. Yung mga aral na yan, mga kapatid, na susumikapang maabot ng karamihan. Tingnan nyo yung nangyari at nangyayari, kasalukuyang nangyayari at ginagawa ng may mga matataas ang pinag-aralan. Tingnan nyo. Saan nagmumula ang kaguluhan ngayon, mga kapatid? Diba? May pinag-aralan ba sila? Wala. Yung mga kurap na yan.
Yung mga sakim na yan sa anong tinatawag yan, yung mga interest ng mga pundo. Diba? Mga pundo na yan, pinakikialaman. Yan ay para sana sa ikabubuti ng bayan, ikatitibay ng bayan, mga kapatid. Abay, binubulsa. Pasuriin nyo mabuti. Mga nagsisipagbulsa ngayon ng mga nangdadaya na yung pundo ng bayan, kung gaano kataas yung aral nila, mga kapatid. Pag-aralan natin mabuti. Muni-munihin natin, mga kapatid, kung ano ang idinudulot ng mataas na aral sa tao. Aral na mula sa tao, mga kapatid. At pinagsisikapan ng lahat, mga kapatid. Karamihan, 99.9%. Aral, hindi aral. Maisangga ang lahat. Maibinta ang lahat, basta makapag-aral. Pero yung kapalit, nakakita ka na ba ng walang pinag-aralan na nandyan sa ano? Na nang dudukot ng pundo ng bayan? Mag-message kayo mga kapatid kung meron dyan na hindi nakapag-aral na nang dudukot ng pundo ng bayan, mga kapatid. Yun yung nakakalungkot na nangyayari, mga kapatid, yung hinahangad natin na ating dapat marating na lahat na aral na sinasabi. Masama ang hatid sa atin. Diba? Mabigat ang mga kahirapan na dumarating sa ating kapwa. Kaya ngayon, yan, tinan mo, saan naggagaling mga kaguluhan, mga rally-rally na yan. Yung mga founder nung nag-rally na yan, tingnan nyo nga. Anong kanilang mga narating? Gaano katataas yung pinag-aralan ng mga namumuno doon sa mga rally na yan, mga kapatid. Dagdag kaguluhan. Magulo na nga, lalo pang pinapagulo. Ang mabuti sana natin gawin, mga kapatid, hanapin natin yung buong utos ng ating Ama. At habang hinahanap natin yan, payapa tayo. Bawat isa sa atin payapa. Hanggat hinahanap natin yung utos ng ating Ama. At hindi na tayo mahihirapan ngayon maghanap yan. Nandito lang. Nandito lang sa inyong harapan. Nandito na. Wala. Hindi ka na mahihirapan gaano, di kagaya noon. Na kung saan-saan, reliyong ka papapasok. Nandito lang. Ilang ulit. Ilang beses. Ating binabanggit. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoon si Isa Ama, napupuno na siya. Napupuno na. May isa lang siyang inaantay. Dapat mangyari. Nabanggit ko na nung nakaraan, mga kapatid. Napaiikliin yung araw. Pag dumating yun, sana yung mga nakakarinig nito, pag dumating yun, nakapasok na kayo rito. Sayang yung buhay, mga kapatid, kung mapupunta lang sa kapahamakan. Sana ang bawat buhay mapunta sa kaligtasan, mga kapatid. Hindi tayo nilikha ng ating Ama para mapahamak lamang. Gusto ng ating Ama, kaya tayo nilikha para tayo ay guminhawa sa buhay. Para tayo wag mahirapan. Baga nung unang panahon ay si Eva at Adan nung nilikha ng ating Ama, hindi sila nagluluto nung panahon nila. Wala nga silang problemang damit. Nalalabahan. Hindi sila naglalaban nung unang panahon. Diba? Walang damit. Ay, yung damit ay isang problemang malaki sa araw-araw, di ba? Sa panahon niya, mangailangan ka ng washing machine.
Parang nung sa damit. Anong panahon na iba at adan, walang ganun. Saka lang naman sila naghanap nung damit nung sinuway na nila yung utos ng ating ama. Yun, nagsimula na yung maraming pangangailangan sa buhay. Ha? Sabi ng ating ama, maghihirap. Ikaw babae, maghihirap ka sa iyong panganganak. Yun mo yun. Mahihirapan sa panganganak. Sa pawis ninyo manggagaling ang inyong kakanin. Nung nagkasala ng gano'n. At karami pang naidagdag ng mga gawain. Imbis na isa lang sana yung ano. Yun lang, huwag kakain ng bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng ama. Yun lang sana yung bawal nun, isa lang. Kaya, ito tayo ngayon. Kahirap pilapan. Yung ginawang butas na daanan ng mga kasalanan, mga kapatid. Pakahirap pilapan ngayon. Dahil sa hirap pag-fill up ng mga butas na daanan ng kasalanan, kakaunti lang ang maliligtas, mga kapatid. Bilang na kung ilan lamang yung maliligtas. Pwera pa yung yung mga inihiwalay na ng ating Panginoong si Sawama na ligtas na. Pwera yun dahil napakarami ng iniligtas noon pa. Mga itinago ng Ama na hanggang ngayon ay buhay. Tinago niya sa nasa siping ng Ama yung mga hindi nakatikim ng kamatayan hanggang ngayon buhay. Isa doon si Enoch. Enoch ba? Isa doon? Kasi si Elias. Diba? Kinuha ng Ama yun dito sa sanglibutan. Kinuha niya. Dinala sa itaas. Ganun yung gusto ng ating Ama na mangyari dito sa mga makikinig sa programang ito at tutupad ng mga utos na inyong maririnig dito, mga kapatid. Ihihiwalay ng ating Ama yung lugar na kinaroroonan natin. Hindi niya idadamay doon sa kapahamakan. Tingnan nyo yung ngayon. Kinumpleto na kami ang aming Ama noon dito. Pero parang nababawasan. Karamdam ko nababawasan. Walang nananatili kasi walang nag-stay. Nabuo nga kami 10. Pag dumating na yung oras na pagtawag ng ating Ama, pag-handog niya, nangawala. Kailangan yung 10 yun nasa harap ng Ama yun na kasamang naghahandog. Yung 10 na yan, yung pagpapatunay na yung banal lang kasi yung inuutusan na maghandog ay yung mga banal lang Dahil ang handog ng hindi banal ay hindi tinatanggap yan ng ating Panginoong sa isa. Banal lang, kailangan maghandog, mga kapatid. Natatanggapin ng Ama. Pag hindi ka banal, hindi tatanggapin ng Ama yung handog mo. May napili nga, may 10. Alalahanin natin yan, mga kapatid. Yung mga salita na ating tinanggap nung una pa. Nasabi niya sa atin, dadalisayin ko kayo, kagaya ng pagdadalisay sa ginto. Palalabasin ng ating Ama kung ano talaga ang kulay natin. Sa pamamagitan ng mga pagsubok. Nung unang mga kapatid, ganun din ako. Hindi ako naniniwala. Pero nakikipag-usap sa akin, Espiritu Santo. Hindi ako naniniwala sa kanyang mga utos. Kaya kadami kong tinanggap na sugat, mga kapatid, sa katawan, sa kamay, sa paa. Dahil pagsuway ko sa kanyang mga utos. Tagos sa laman,
sagad sa buto, yung mga sugat na tinamo ko mga kapatid dahil sa mga pagsuway ko sa kanyang utos. Pero nung nagalit niya sa akin, ayun, saka lang ko sumunod mga kapatid. Sumunod ka na ngayon, malalaki na yung mga anak mo. Wala ka nang maidadahilan. Ika ng ating ama, 2017 yun. Uh, April ata yun. Hindi ko matanda, hindi ko kasi linista mga kapatid. Basta yung taon lang ang natandaan ko. 2017. Ayun, hindi tayo nagsimula. Wala kang may dadahilan ngayon. Subukin mo ako sa bagay na ito. Bubuksan ko sa iyo mga pintuan ng langit. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kailangan mo sa araw-araw. Kita niyo mga kapatid. Nung dinala ko ng ating ama dito sa lugar na ito. Mas mahirap ako sa daga. Walang bahay, walang kalabaw. Yung kaldero ay isa. Pakahirap ng pamumuhay ko dito mga kapatid. Pero hindi ako gusto ko nang umalis dito sa lugar na ito. Pero ayaw ng ating ama eh. Wala akong magagawa. Ay siya yung lumikha sa akin. Dito, naka-steady hanggang ngayon. Pero may pag-alis daw ako dito. Ika natin. May pag-alis ako rito. Kasama ng mga sumusunod na kagaya ko. Pag-alis kami dito sa lugar na ito. At sa pag-alis namin dito, sabi ng ating ama, kakaunti lang ang maiiwan dito ng tao. Ewan ko kung anong mangyayari. Basta sabi, kakaunti lang yung maiiwan na lalaki. Ilang ulit ko binabanggit, ilang taong ko nang binabanggit yan, mga kapatid. Ako hindi nananakot. Nagpapaalala lang, mga kapatid. Dahil alam ko yung pakiramdam ng tinatakot. Dahil tinakot na ako eh. Kanan at kaliwa eh, tinakot ako eh. Kaya alam ko yung pakiramdam ng nanakot. Kaya ayaw kong gawin sa inyo yung manakot, mga kapatid. Sinasabi ko kung ano yung totoo na mangyayari. At kung ano yung mga dapat gawin. Dapat sabihin, dapat kainin. Yan, palagi yan ang laman ng bibig ng inyong maliit na lingkod, mga kapatid. Nasaan na tayo? 16 pa rin. Hindi sila taga-sanglibutan. Nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Ayun, hindi taga-sanglibutan talaga yung mga kinalulugdan. At itinuturing ng ating Panginoong si Esau Ama na kanyang alipin at lingkod. Hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Sinugo lang kami dito mga kapatid. Pero ako nung nag-iisa, kaya nga lang, sabi ng ating ama, ay hindi ka pwedeng mangaral sa mga tao kung hindi mo unahin ang pamilya mo. Kailangan pasunodin mo muna ang pamilya mo bago ka magturo sa ibang tao. Kaya inuna ko yung pamilya ko. At naniwala naman sila, mga kapatid. Yung mga kumakapit ng husto, yung mga talagang tunay na may takot sa ama. Walang dalawang akala. Iisa lang yung akala na kailangan gamitin natin dito mga kapatid. Dahil ayaw ng ating ama yung may dalawang akala. Ayan. Saan na tayo? 19. At dahil sa kanila'y ipinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan.
Ang nagpapabanal sa tao pala mga kapatid ay yung katotohanan. At ang katotohanan mga kapatid ay yung buong kautusan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Ito, malalim na salita ito mga kapatid. Yung hindi lang kami, mga kapatid, kundi yung nagsisisampalataya sa ating Panginoong si isa sa pamamagitan ng salita. Dahil may nakasulat mga kapatid, sa iyong salita, ikaw ay hahatulan. At sa iyong salita, ikaw ay magiging banal. Mga kapatid. Magiging banal ka mga kapatid sa pamamagitan ng bagong awit. Yung salita na sa pamamagitan ng bagong awit mga kapatid. Dahil walang iba na matututo ng bagong awit na yun. Yung awit ay salita, di ba? Walang ibang matututo. Nung awit na yun mga kapatid, kundi yung 144,000 lang. At yung nagsisimula nga dito mga kapatid, ilan pa lang kami yung matututo ng bagong awit na yun. Ito yung tinutukoy dito sa salita na ito na andito sa 20, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Kung pwede mong salitain, yung bagong pangalan ng ating Panginoon, walang iba kundi si isa, iyon, yung kasama sa maliligtas, mga kapatid. Yun yung salita na sinasabi sa pamamagitan ng kanilang salita. Mahirap salitain yun, mga kapatid, na ituturing mo na ang ating Panginoon na ang pangalan ay isa. Ano mahirap banggitin yun? Nasubukin mo, ang aking Panginoon ay si isa. Nasubukin mo, ikaw na nakikinig kung kaya mo yun. Mula ngayon, ang aking Panginoon ay si isa. Mahirap banggitin yun, mga kapatid. Ang nakakabanggit lang nun, mga kapatid, tagalangit. Hindi kayang banggitin yun ng taga-sanglibutan, sinasabi ko sa inyo. Pag nabanggit mo yung kapatid kita, kapag mananalangin ka at mababanggit mo, o Panginoon kong si isa, ako'y sa iyo sumasampalataya. Pag nabanggit mo yung sinisigurado ko, tunay na kapatid kita. Yun yung pinapahanap sa akin ng ating Panginoon si isa. Yung nagsasalita ng kanyang bagong pangalan, mga kapatid. Sa 21, upang silang lahat ay maging isa. Kita nyo? Nagaya mo rin. Gaya mo Ama sa akin at ako'y sa iyo. At sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong iniibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko. Ngayon mga kapatid, sila naman ay dumuong kasama ko, ika niya, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Sa 25, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko
upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Tignan niyo mga kapatid, yung alipin at lingkod ng ating Panginoong si Isa na kanyang palaging kasama, sabi nga niya, kung saan ako naroroon, ay dumuon din silang kasama ko. Sila yung pinagpahayagan ng ating Panginoong si Isa ng pangalan, nung kanilang bagong pangalan. Dahil sabi niya nga doon sa Juan 10:30 ata yun, ako at ang Ama ay iisa. Diba mga kapatid? Juan 10:30. Mababasa natin yun. Huwag nyo lang dugtungan yun. Sabi nung iba ako at ang Ama ay isa sa gawa. Diba? Yung iba dinudugtungan yun kailangan ang mga sinulat at sinalita natin Panginoong si Isawa man na nandito sa banal na kasulatan ay huwag dadagdagan at huwag babawasan. Bawal. Ayun ay ikagagalit na naman, dagdag na namang kasalanan yun sa paningin ng ating Panginoong si Isaw Ama. Kita niyo yung palaging kasama ng ating Panginoong si Isaw Ama ay yung pinagpahayagan niya ng kanilang bagong pangalan. Kanila dahil dalawa sila pero iisa. Iisa yung kanilang hangarin. Iisa yung gawain na kanilang ipinatutupad, mga kapatid. Iisa sila dahil ang kapangyarihan at yung may-ari ng kapangyarihan ay iisa. Inulit ko, binanggit ko na kanina yon mga kapatid. Ang kapangyarihan ng ating Ama ay ang ating Panginoong si Isa. Kaya hindi makakagalaw ang kapangyarihan pag hindi siya inutusan ng Ama na siyang may-ari ng kapangyarihan. Napakasimple. Yung iba, pinaghihiwalay yan Iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo, mga kapatid, yun yung mga utos, yun yung mga salita. Kaya iisa, magkakasama yun, mga kapatid. Ama, Anak, at Espiritu Santo. May-ari ng kapangyarihan at yung utos. Kaya yun, mga kapatid. Ama, kapangyarihan at ang utos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. O, nawa yung mga kapatid. Espiritu Santo ay yung kanyang mga banal na utos. Yung anak, yung kapangyarihan. Ang ama ang may-ari ng kapangyarihan. Diba? Napakasimple. Kita nyo ba? Mayroon pa tayong dapat dito malaman, mga kapatid. Sa 24 nabanggit yung sabi dito ay Amaya o mga ibinigay mo sa akin ay ibig kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko. Ayan. Ito pa, mga kapatid. Yung mga hindi iniiwan ng ating Panginoong si Isaw Ama. Hindi kailangang malaman ng lahat. Dahil yung iba nag-aantay yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sa amin mga kapatid, hindi kami iniwan ng ating Panginoon na si Isa. Nandito siya palagi. Dahil sabi niya, sa pagtitipon, sa 2 o 3 na nagtitipon sa aking pangalan, ako'y nasa gitna nila. 2 o 3 lang mga kapatid na nagtitipon sa pangalan ng Panginoon. Siya palagi nandun sa gitna. Palagi kami nagtitipon mga kapatid at hindi lang naman kami 2 o 3. May ata kami 20. 26 ata kami mga kapatid. Ay 29. Yun, 29 pala kami.
Ay, doon nga sa tatlo eh. Nandun na sa gitna, yung pa kaya 29, di ba? Kaya hindi kami iniiwan mga kapatid, palagi nandiyan sa kaalalay. Ito pa yung isang patunay mga kapatid, yung yung aklat ng Mateo 28, 16 hanggang 20. Kita nyo, ito pa yung isang patunay na talagang mayroong hindi iniiwan ng ating Panginoong si Isa. May mga tao siya na hindi iniiwan. Lagi siyang kasakasama. Mateo, atrasada tayo mga kapatid. Sa Mateo, anong pagkabanggit kanina? Ayun. Mateo 18, 18, 28. 28. Tandaan nyo mga kapatid, papakilala ko sa inyo kung sino yung mga hindi iniiwan ng ating Panginoong si Isa. Ito yung katotohanan mga kapatid, hindi sabihin nyo man na masakit tanggapin yung katotohanan, kailangan tanggapin yun mga kapatid. Kailangan tanggapin yung katotohanan kahit masakit. Anuhin mo naman yung hindi masakit kung kasinungalingan. Di ba? Ang taong may matinong pag-iisip, abay, kahit masakit, tinatanggap yan mga kapatid. Maliban na lang kung kulang yung pag-iisip mo, hindi mo kayang tanggapin yung katotohanan mga kapatid. Pag kulang ka sa pangunawa. Ito yung isang katotohanan mga kapatid. Dahil naulit ko, bawal yung sinungaling dito. Matthew, nasaan na tayo? 28. Pakinggan mabuti mga kapatid Matthew 28, 16 hanggang 20. Ito yung palatandaan mga kapatid, patunay at patutuo na may mga tao na hindi iniiwan ng ating Panginoong si Isa. Basahin natin. Simulan natin sa 16. Ito yung sa Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 20. Parati natin ito nababanggit, pero ngayon lang natin ito papaliwanag ng gusto. Datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Isa. At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Datapwat ang ilan ay nangag-alinlangan at lumapit si Isa sa kanila. Baka sabihin nyo sabi, wag dagdagan, wag bawasan. Bakit dito pinapalitan natin? Di ba? Yung Jesus dito na nakasulat, ginagawa nating isa. Kailangan pa ipaliwanag natin ito mga kapatid. Tika, sandali lang. Nasaan tayo kanina? Sa 18 na tayo, no? Dahil mga kapatid, itong pangalang Jesus, ito yung pangalan niya noon na nakasulat. Ngayon, kapag siya ay naging hari na, ang magiging pangalan niya ngayon ay Isa, mga kapatid. Dahil siya ay hari namin, kaya ang tawag ko sa kanya ay Isa, mga kapatid. Unawaan nyo, may patunay tayo dyan. Tingnan natin, basahin natin yung Zacarias 14:9. Tingnan nyo mga kapatid, papaunawa ko sa inyo. Kaya ang tawag ko dito ay Isa, doon sa pangalang Jesus. Dahil siya ay hari na namin mga kapatid. Dahil ito yung nakasulat na hula. Kinakailangan hanga din natin ay tayo'y maging mapalad. At magiging mapalad ka lamang kapatid kapag ginawa mo ang binabasa natin palagi sa banal na kasulatan na mapalad ang nangakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Di ba? Zacarias 14:9, ito basahin natin.
ang Panginoon ay magiging hari. Kita nyo, mga kapatid. Sa buong lupa, sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Kaya pag binabanggit natin itong mga sulat na ito, kagaya dito binanggit natin kanina, dapat nagsiparoon nandun sa Mateo 28:16, kahit doon sa 18, magkabanggit dito, at lumapit si isa. Ayan, yung pagkatawag natin. Dahil siya hari namin, hari ko, at hari yan natin lahat kung inyong tatanggapin, mga kapatid. Ititanggap na namin, mga kapatid, ng ating Panginoon na hari ngayon ng mga hari, na Panginoon siya ng Panginoon, ang pangalan niya ngayon ay si Isa. Sana naunawaan nyo na. At lumapit si Isa sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Lahat ng karapatan sa langit at sa lupa ay ibinigay na ng Ama sa ating Panginoong si Isa. Naibigay na sa kanya. Siya ang hari nga eh. Pag ibinigay na sa kanya ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa, ay siya ay hari. Diba, mga kapatid? Siya na yung nasusunod. Lahat nga ng kapamahalaan eh, lahat ng karapatan, buong karapatan, ibinigay na sa kanya ng Ama, kaya siya ay naging hari. Kaya ang pangalan niya ngayon ay Isa sa amin. Dahil nalaman namin, dahil pinaalam sa amin, hindi ito nalaman lamang ng iyong maliit na lingkod. Kung hindi ito ay ipinaalam sa akin ng Espiritu Santo, mga kapatid. Naibigay na sa kanya. Kaya lahat ng nangyayari ngayon, bagyo, lindol na yan, pag dumadaan nga ang Espiritu Santo, nandun siya sa bagyo eh. Nandun siya sa bagyo, mga kapatid. Ay kung ako yung nakikinig dito nung mga una pang mga mensahe na pinarating natin sa inyo. Pinaliwanag doon, mga kapatid, na ang daan ng Panginoon ay bagyo. At ang alabok ng kanyang paa ay ipo-ipo. Diba? Kung yung naalala. Kung ito yung napanood nyo na, mga kapatid, at napakinggan. Kapag dumadaan ng ating Panginoon si Isa dito sa panahong ito, nandun siya sa bagyo. Hindi sa Baguio sa bagyo, mga kapatid. Yung may kasamang ulan at hangin. Nandun siya. Kaya dumadalaw siya pag ganun sa ano. Dadalawin ko ng bagyo ang mga makasalanan. Ganyan. Bagyong may ipo-ipo. Nakasulat yun, mga kapatid. Sa 19 na tayo, mga kapatid. Dahil dito, doon sa 16, balikan natin, ang sinabi dito, dapat magsiparo. Nagsiparoon ang 11 alagad. Ayan. Sabi nila, sagradong pangalan itong alagad, mga kapatid. Dahil ito pinagdidiinan dito sa banal na kasulatan. Dito na tayo sa 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Yung mga alagad ito nung una, na inutusan, na gawing alagad din, nakagaya nila na alagad din. Diba? Nandun sa 16 11 alagad. Dahil wala na noon si Judas noong panahong ito. Na nagsasalita ng ating Panginoong si Isa. Ito'y sinabi niya nung siya ay binuhay na muli ng ating Ama. Mula doon sa pagpatay sa kanilang mga Hudyo. At nagpakamatay na rin dito si Judas. Kaya 11 na lang yung 12 alagad. 11 na lang dito. Sabi dito, dahil dito, nung binigay ng Ama sa ating Panginoong si Isa, yung kapamahalaan, yung karapatan
sa langit at sa lupa. Sabi niya dito, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Pag inutusan ka na ganito, dahil ibinigay na nga ng Ama doon sa ating Panginoong si Isa ang kapamahalaan. Kapag inutusan ka, ay siya yung may kapamahalaan ng lahat ng bagay, ba't di ka susunod? Diba? Siya yung may karapatan ng lahat ng mga bagay na sa langit pati sa lupa. Hindi lang sa lupa, pati sa langit. Kapag inutusan ka niya, kailangan ka pa bang sumuway? Ay siya na nga ang may karapatan sa lahat ng bagay. Masusuway ka pa. Anong ipagmamalaki mo? Sa umuutos sa'yo, ba't di ka susuway? Ano ang pinangkukontra mo sa kanya? Gaano kalakas yung kapangyarihan mo, ba't susuway ka? Yung kasing pagsuway yan ay paglaban pagkontra Di ba? Tama ba ako? Hindi. Ang pagsuway yan ay pagkontra, mga kapatid. Pagkontra. Ngayon, utos, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Di ba? Napakalinaw, mga kapatid. Ha? Lahat ng mga bansa kailangan gawing alagad, mga kapatid. Ano? Nakasulat. Kaya ito alagad ng isa o Ama. Yun yung utos Dahil siya nga yung may karapatan dito sa lupa at ganun din sa langit Kaya hindi kami dapat sumuway. Wala kaming lakas ng loob sumuway. Sinabi na gawing alagad, kaya ganito nangyayari sa amin. Alagad kami ng Panginoong Isa. O ngayon, tuloy natin mga kapatid. At sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan, nangyayari dito yan mga kapatid. Na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Kaya di ba palagi natin sinasabi, kailangan sumunod tayo sa buong kautusan. Yun yung lahat ng mga bagay na inuutos ng ating Panginoong si Isa o Ama sa atin. Yung kanyang buong kautusan. Ngayon, nasaan yung buong kautusan? Uulitin ko na naman sa inyo. Nasa Exodo 20, 1 hanggang 17, mga kapatid. Ituro. Yeah? Ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat. Yan, lahat. Pag sinabing lahat, huwag babawasan. Pag binawasan na hindi na lahat yon, kulang, mga kapatid. Lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ngayon, pag ginawa mo yung alagad ng lahat ng mga bansa, lahat ng kinakausap mo, ang target mo yung maging alagad ng Panginoong si Isa o Ama, kasama ka niya hanggang sa katapusan ng sanglibutan, mga kapatid. Naniniwala ba kayo dito, mga kapatid? Ngayon, kung di kayo naniniwala, subukan nyo para mapatunayan nyo. Kung hindi nga namin kasama ang aming Panginoong si Isa o Ama. Hanggang dito muna tayo, mga kapatid. Dahil lahat, pangako ng ating Ama. Pangako niya sa akin at sa amin, lahat ng magagalit sa inyo mapapahiya. Ako dito sa langit ay tatawa. Ika niya, mga kapatid. Hindi ako nananakot, inuulit ko sa inyo, ako ay nagpapaalala palagi at hindi nagsasawa. Dahil ang hangarin ng programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, ang lahat ay mapabuti at ang lahat ay maligtas. Ayan. Mga kapatid, pagsamantala ay tayo muling maghihiwa-hiwalay at sa ganito ring araw at oras ay muli tayong magkikita-kita. Muli sa inyong lahat, mga nanood at walang sawa na nakinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama,
ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Pakinggan nyo ba mga kapatid yung patutuo dahil yan ay kailangan sa lahat ng pagtitipon o mga usapan na pinagtitibay. Kailangan mayroong nagpapatutuo, patunay o saksi sa mga ginagawa at sinasalita mga kapatid. Hanggang sa muli mga kapatid. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng muling turo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong Isa, ay pawang pagkakatutuo na nagagawing gawain at paggamit tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabalik kami na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang ating nagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong Isa sa gawain at sa mga pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na puti ang gaya ni Moises. Na ito ang alak ng pagkakaroon lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tuloy ang sinabi ni Moises, ang Panginoong Isa o Ama ay magtitindig sa iyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyong sasalitain niya at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksain lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Magbatian na tayo pagbati mula sa Ama ng kapayapaan at katiwasayan.